resurrection will die. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Speak, and I will answer, Lord, send me. Okay, hallelujah. At isang pagpalang umaga sa ating lahat. At bago tayo tumako sa isang panalangin, nais ko munang basahin yung aking teksto sa umagang ito sa Book of Exodus. So dito, behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Okay, verse 2, sabi, beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thy enemies and adversary unto the adversaries. For mine angel shall go before thee and bring thee into unto the Amorites and the Hittites, sabi niya, and the Perizzites and the Canaanites and Hivites and Jebusites, and I will cut them off. So yan po yung mga salita ng ating Panginoon, at ang topic po natin ay a complete liberation. Sa Tagalog, ang kompletong, ang kabuang pagpapalaya. Okay? So, minsan ko lang dinalahin ito, ay alam, medyo may part pa rin talaga pinapakita si Lord. Hindi ko lang kung bakit ako dinala dito, kasi nung buksan ko to, nakapokus lang ako sa angel. Siguro lobby ng Panginoon, yung parang kasunod naman ay about naman sa pinamumunuan ni Moses. Okay? So, type ito ng church and the angel of the churches. So, Old Testament is a type of the New Testament. Okay, so tayo po muna yung manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito at binasa namin ng iyong mga salita. At ang salita mo po ay buhay. At sabagat bawat salita ay nanggaling sa kaisipan ng Diyos. Bago ito naging salita, ito ay thought express, ito ay isang kaisipan, at ang salita ay isang kaisipan na nahayag, Panginoon. Kaya alam namin na ang salita at ang Diyos ay iisa, dahil sinabi sa John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, Panginoon. Kaya, Panginoon, at dahil salita mo ay Diyos, ay wala itong limitasyon, walang hanggan, hindi namin pwedeng interpret sa isang ano bang mga bagay na pagpapaliwanag, dahil limitasyon po ang aming kapasidad, limitasyon ang aming mga kakayanan at ang aming Panginoon, kundi Panginoon, kami lamang ay nagtitiwala sa mayakda ng mga salita. At dahil alam namin ang lahat ng kasulatan mo ay kinasiyahan ng Espiritu Santo, at walang pwedeng makapagpaliwanag maliban sa Espiritu Santo, Panginoon. At sa umagang ito ay gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Wala sa sariling pangangaral, wala sa salitang mga salita, Panginoon. At ang dalangin namin ay isang tabi mo po ang mga bagay na anumang mga bagay na pansariling kalooban, kundi Lord, hayaan mo po na ang iyong kalooban ang siyang patuloy na pumalagay sa aming kalagitnaan, at patuloy na gusto mo po ang puso ng bawat isa, na maunawaan namin ang nais mo pong sabihin sa umagang ito. At alam namin, ikaw ay Espiritu Santo, at alam namin, Panginoon, sabi mo sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam namin na ang mga lingkod mo ay ang bibig mo, Panginoon, pero ikaw pa rin ang siyang nangungusap, Panginoon, sa kanilang mga labi, Panginoon. At puso mo po puso ng bawat makikinig, Panginoon, at ganoon din po sa ibang mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon,
ay Panginoon, sa mga po Panginoon sila naroroon, ang iba po ay maaaring nasa trabaho, ang iba po ay namalayo Panginoon, katulad Panginoon Las Risa at Pangisulita Panginoon, at hindi po nila magawa Panginoon na makadalo ng lingguhan Panginoon dahil po Panginoon sa layo Panginoon, at marahil Panginoon ay Panginoon, may iba pang mga bagay, Panginoon. Pero Lord, alam namin na patuloy na ikaw magpuprovide na pangangailangan nilang spiritual speaking, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon, hanggang matapos po, ang gawain ito ay sa iyo namin ikinukumit, Panginoon, at gawin mo po kami maging isang mabuting nagapakinig ng iyong mga salita. At Panginoon, maging Panginoon, isang magandang mag-create kami ng isang magandang atmosphere, Panginoon, sa maging ito, sa dakong ito, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, na ang lugar na ito, Panginoon, ang pulpito, maging pinakamalapit na magdudugtong, Panginoon, sa langit at sa lupa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, so tayo po'y malaya na po, mga kapatid, at isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Okay, so sa hindi pa kakatagal ay ang isang lubusang pagpapalaya. So sabi niya, okay, babasahin ko ulit yung talata sa Tagalog. Sabi dito ng Diyos kay Moses, sabi niya ay, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan. So, ang parang teksto dito, mga kapatid, ang laman ng talata ay parang ang Diyos ay namungusap kay Moses. At ang sabi ng Diyos kay Moses ay, kasi si Moses, mga kapatid, ipinanganak si Moses mismo, doon na siya isinilang sa bayan ng Egypto. Hindi niya alam ang daan papunta sa lupang pangako. Okay? Hindi niya alam yung daan lupang pangako. At kaya kailangan pangunahan ni Moses ng isang angel at sa anyo ng isang haliging apoy. Okay? Kasi sabi ng Bible sa Exodus ay 13, kapag ang haliging apoy ay nagsimulang gumalaw, susundan niyo ni Moses. At si Moses, susundan siya ng bayang Israel. Kapag tumigil po yung haliging apoy, titigil din po si Moses. Kasi siya yun yung leader niya, di ba? Ayun, sabi ng Bible dito, sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, narito aking sinusugo sa iyo ang isang anghel mula sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. So, ang Diyos meron na siyang pinipera, di ba? Pinga ng Diyos, we are chosen before the foundation of the world. Di ba? Prepared na yun eh. Di ba? Ibig sabihin, ayaw man natin sa hindi, yan ang mystery ng predestination. Diba? Sa ayaw man sa hindi, pag ligtas ka talaga. Pag sinabi ng Diyos, kailan mo nalaman na, kasi once na pag nalaman mo, ikaw ay nasa kaisipan ng Diyos, kailan mo nalaman yon na mabuksan sa iyo ang mga hiwaga. What is the mystery? The mystery is revealing of the Word. Diba? Mabuksan ang salita ng Diyos sa iyo. Doon mo na-recognize, you are chosen before the foundation of the Word. At wala kang magagawa kundi kahit anong gawin mo, kahit anong iwas mo, daw mo pa rin talaga ilalagay ng Diyos. Kasi binuksan na nga ng Diyos sa iyo yung salita niya, di ba? So, yun isang bagay doon. Yun ang mystery of predestination. Kami sabi dito, mag-ingat kayo sa Kanya. Okay? So, pag sinabing Kanya, hindi lang si Moses, kundi pati yung bayang Israel, di ba? Sabihan doon, at tingin ninyo ang Kanyang tinig. Huwag ninyong mukhain siya sapagkat hindi niya patatawarin ng inyong pagsalangsang. So yung pagsalangsang, doon sa anghel na igagay. Sabi niya, doon, saan yung pagsalangsang? Sabi dito, yung meron na kayo susubog sa isang anghel sa unahan mo, at sabi ng Diyos, sabi niya, huwag niyo sasalangsangin, yung anghel na yung kahit anumang salita niya, sabi niya, at sapagkat hindi ka patatawarin, at sabi niya, sapagkat aking pangalan ay nasa kanya. Yung pangalan ko nasa kanya. Okay, next verse, sabi dito sa 22, tatapat. Kung dinggin mong lubos ang kanyang tinig. Ibig sabihin na ano yung tinig? Hindi yung sinasabi niya, kundi kung ano yung pinipreach niya. Diba? Kung ano yung dinigdinggin ninyo. Ibig sabihin, faith cometh by hearing. Sabi niya, tatapat, kung dinggin mo, sabihin, tutuparin mo lubos ang kanyang mga tinig, mensahe, ay gagawin mo ang lahat ng kanyang sinasalita. Hindi yung sinasabi niya. Diba? Kundi yung kanyang ipinapangaral ay magiging kaaway nga ako ng iyong kaaway, kalit ako ng iyong kalit. Okay. Sapagat ang aking anghel papapauna sa iyo at dadalhin ka sa Moreheyo at sa Hebeo, sabi niya, at sa Pariseo, at sa Cananeo, at sa Hebeo, at sa Jebosyo, sabi niya, at ang aking lilipunin. Okay.
So alam natin mga kapatid, di ba? Ang pag-alis doon sa Egypto ay Exodus chapter 3 and 4. Pagdating ng Exodus chapter 23, nasa lupang pangako na yun eh. Papasok na sila sa lupang pangako. Di ba? Ngayon, sabi ng Diyos kay Moses, magpapauna sa iyo, meron akong anghel na isusugo sa iyo. Sabi niya, dadalhin ka niya doon. Sabi, galing yung anghel na ipapadala ng Panginoon, ay galing na doon sa loob ng promised land. Napagtagumpayan na yung mga Amoreheyo, yung Heteo, at Parazeo, at Cananeo. We are speaking, speakers of speaking. Spirit of speaking ang tinutukoy ng Bible dito. Pero doon sa panahon ni Moses, literal ito, na doon sa loob ng promised land, nandun yun yung bayang ipinangako ng Diyos, doon sila dadali ng Diyos, pero hindi yung ibinigay ng Diyos agad-agad. Basta lang, meron doon pakikibaka pa rin. Diba? Kaya nga, ang lupang pangako, hindi ito, tinatawag sabi ni Father Branham, ang lupang pangako, hindi ito millennium, hindi ito millennial reign. Sabi niya, ito ay pagtayo mo sa mensahe. Nasa loob ka ng mensahe, pero sa loob ng mensahe, marami kang makakasagupa. Yung iyong doubt, di ba? Yung iyong mga bagay na yan, nasa loob ng mensahe yan. Pero minsan kahit nasa loob ka ng mensahe, hindi ka lubusang pinagpapala ng Diyos kasi hindi mo lubusang isinusuko ang buhay mo, hindi mo lubusang ibinibigay ang iyong pananampalataya doon sa promised land na ibinigay ng Diyos sa iyo. Na sabi ng Diyos, sa bawat gagawin mo doon, sa bawat anumang gagawin mo, pag nagtanim ka, ang promised land, isang disyerto. Pero sinabi ng Diyos, kapag ang bayan niya ay nakapasok doon, sabi niya, kapag kayo nagtanim, tutubo. Sabi niya, hindi yun matubig. Pero sabi niya, pinagkukunan siya na pulot, gata. Sabi niya, mayaman ang lugar ngayon. Pero sabi niya, pero kailangan mong trabahuin. Diba? Kailangan mong trabaho doon mga kapatid. Hindi lang basta pagpasok mo doon. Nangangang ka na lang, ibibigay na lang sa'yo. Kailangan doon, kailangan mong, bilhin mo desierto yun. Paano magtatanim dito yung tutubo? Kailangan mong para lumapit ang pangako ng Diyos sa'yo, bigay niya sa'yo, nasa lupang pangako ka na, kailangan mong gawin kung ano dapat mong gawin. Diba? Hindi basta nakapasok ka na, ligtas na ako, oo. Ano doon yung pero, alam nyo, tandaan nyo mga kapatid, sabi niya, merong isang anghel na pinadala muna ng Diyos. Dahil si Moses, hindi siya nakapasok sa lupang pangako, hindi niya alam kung paano doon. Sabi niya, huwag kang mag-alala, merong isang anghel magpapauna sa iyo doon. Pero ano sabi doon? Yung anghel na yon, makarating na doon sa lupang pangako. Bumalik lang siya. Sabihin, halimbawa, for example, bigyan natin ng isang illustration para mas maintindihan. Halimbawa, isang anghel, pumunta doon sa lupang pangako. Haharap niyo yung mga bansa na pagtagumpayan ng anghel na yon. Ngayon, bumalik yun yung ginamit ng Diyos, pabalik doon kay Moses. Sabi niya, papadala ko sa isang anghel, ito si Moses. O sabi niya, halika Moses, dadaling kita doon, sasamahan kita. Pangungunahan niya si Moses, punta sa lupang pangako. Diba? Kasi yung sabi ng Bible isusugo niya sa unahan mo isang anghel sa daan upang daling ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Pero sabi niya, mag-ingat kayo sa kanya, dinggin ninyo ang kanyang mong tinig. Huwag ninyong mukhain siya sapagkat hindi niya patatawain ang kanyang pagsalansan sapagkat ang aking pangalan nasa kanya. Tatapat kung dinggin mong lubos ang kanyang ting, sabi niya, di ba? Sapagkat aking anghel magpapauna sa iyo dadaling ka sa Amoreheyo. Pero sabihin, yung anghel na yon, kaya nga sabi niya, kapag ang isang bulag ay umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog. Diba? Kaya nga ang Diyos, kapag umakay sa isang taong bulag, hindi pa niya alam ang daan, ang idadali ng Diyos yung taong nakakakita na. Diba? Kasi, bakit? Alam niya kasi yung daan papunta sa lupang pangako. Ngayon, nung dinala si Moses doon mga kapatid sa lupang pangako, nakita ni Moses yung mga bansa, nakita niya yung desierto na sabi pangako ng Diyos, mayaman, di ba? Sabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, ang bayan sa'yo, sabi niya, dadaling ko kayo sa lupang pangako, ang lugar na yon ay pulo ng pulo at gata. Pero pagpasok ni Moses, hindi naman niya sinabi, nakita niya yung internal desierto. Hindi niya sinabi, ang hirap magtanim dito, buti pa doon sa Egypto. Pwede tayo magtanim doon. Sabi niya, napakaraming kalaban, mga higante yung ating sagupain, bago natin makubkob ang buong. Sabi niya, hindi ako maniniwala dito, bilay mo. Lagi na natin sinasabi,
Sabi niya, William Branham in South Africa, visit in South Africa. Pag binasa yung libro, ito kapal, ang daming ginapit. Sabi mo, totoo talaga si ang Diyos kay William Branham. Talagang sasabihin mo na lang, glory to God, kasi ang Diyos ay mabuti kaya sa ating panahon, ginamit niya si William Branham. Maganda yung ganun. Pero ang tanong ko kasi dito, gaano ka katotoong naniniwala? Totoo pa rin mangyayari yun. Pwede kang gamitin ng Diyos sa ganung paraan. Pero ang tanong, niniwala ka lang, si Brother Branham, pinagaling niya ang mga wheelchair, naka-wheelchair. Ilang libo yun, na umuwi sila doon sa India, na napakaraming mga wheelchair na tinambak na lang sa isang lugar kasi lahat na rin nakalakad. Sabi mo, praise the Lord, totoo ang mensahe ito. Kaya katawan ni Brother Branham. Maganda yun mga kapatid. Pero, pero may doubt ka pa rin eh. Diba? May doubt ka pa rin sa mensahe mo. Kaya sabi, nasa loob ka na ng mensahe. Pero kalaban mo mga Zebuseo, Parazeo, Cananeo, ano yan, ang yung mga doubt. Tapos sabi mo, totoo ba yan? Sabi dito, pag nasa mensahe ka, ganito, di ba? Pero nung nasa mensahe ka na, parang hindi naman totoo. Kaya, nung si Moses, pasok siya, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, may isang anghel magpapauna sa iyo. Dadaling ka, sasamahan ka doon sa lupang Kanaan. Hindi nga pinag-usapan dito kasi nilabas na tayo ng Diyos sa Egypto. Diba? Saan? Sa pamagitan ng isang propetang si Moses, sa pamagitan ng message na end time message. Nilabas tayo ng Diyos dyan. Pero nilabas tayo, naglakbay tayo, diba? Naglalakbay tayo. Papunta sa isang bayan. Ngayon, doon, pero hindi tayo basta-basta papasok doon. Ang kailangan natin mga kapatid, kasi hindi natin, kasi, di ba? Kaya nga, ginagay tayo eh. Kaya nga, nakikinig tayo ng preaching of the word, nakikinig tayo ng gawain ng mensahe, kasi sa gawain pagtitipon, kasi, kumbaga, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay isang bagay na pag-alam, pagtuklas kung ano yung pinapasok mo. Kasi pag nasa loob ka na, kumilos ka, nasa loob ka na. Diba? Para yung pagkakinig mo sa salita ng Diyos, yung isang information, what is the message? Ano ang mensahe ito? Ano ang mga pangakapaloob dito? Hindi lang basta nakinig tayo para tayong denomination. Pasok sa simbahan, sabi basa ng talata, tapos sarado, love your anyone, love your every other, mahalin yung kapwa nyo, etc. God bless you, tapos na tayo. Pag gano'n lang po ang ginagawa natin, kahit ano si simba, nagkagawain, wala tayong pinagkaiba sa denominasyon. Hindi po gano'n. Kung paingayan lang tayo sa praise and worship, mas maingay ang denominasyon. Talo tayo dyan. Ang gaganda ng mga sound system nila. Pero hindi pa gandahan ng tugtugan. Hindi pa ganda ng boses. Hindi pa palakasan ng palakpakan. Diba? Kasi ang isang pag-awit ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Pero kahit anong pagsamba mo, pwede ka magsamba na sa labas ka. Iba yung pagsamba na sa labas. Pero iba yung sumasamba pag nasa loob. Buhay kasi ang nasasalita. Kahit anong palakpak mo, pwede kang tumalon. Pero kung buhay mo ay hindi nakalapat, useless yan. Yan ang mensahe. Hindi ito denominasyon. Di ba? Kaya ito pinagkaiba ng mensahe. Kaya dito, kahit sito na ng boses mo, pero sinasabi ko, lumalakad naman sa tama yung buhay ng taong yun. Abay, praise the Lord. Kahit sabihin mo namimilipit na mag-MC, hindi niya alam kung ano ba mauna, ay prayer ba? Opening prayer song ba? Okay lang, pero nakita ko yung buhay niya na talagang tapat sa mensahe. Di ba? So kahit sabihin natin, araw-araw tayo, wala tayong absence sa gawain, o sabihin natin, hindi rin naman tayo ng kaligtasan, hindi naman sasabihin ni San Pedro pagpunta ka sa langit, o kasi present ka, kaya sige, dito ka sa langit, hindi ka noon. Kasi, yun ang sinasabi natin mga kapatid. Kaya si Moses, hindi niya po alam yung papasukan niya. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, magsusugo ko ng isang anghel, pero sabi niya, itong anghel na to, nakapasok na to sa lupang pangako. Napagtagumpayan niya na yung mga bansa na yan. Nasa loob niya ng lupang pangako. Ibig sabihin, ito yung lupang pangako, ito yung mensahe. Ibig sabihin, nabuksan sa atin yung salita ng Diyos dahil according to the message. Ang message ang nag-interpret sa Bible.
Walang pwede mag-interpret ng Bible except the message. At ang message ay ang Diyos mismo ang naghahayag kasi ang pangako na, but in the days of the voice of the seven angel, all mystery revealed. Di ba? Nabuksan. Ngayon, doon ipinangako ng Diyos na malalantad ang lahat ng hiwaga at sa bawat panahon ng pagbubukas ng aklat ng hiwaga, mayroong mga tao na apayisinado na sila lang ang makakakita. Kahit pangalan ka, buksan ko sa iyo ang 7 church angels, hindi ka pa rin maniniwala kasi bakit? Hindi ka nakatalaga para doon. Pero sa mga taong nakatalaga, napakadaling mabuksan sa kanilang mga bagay na yan. Kasi bakit? Kasi diba? Habang yan ay nabubuksan, kasi sabi ng Panginoon, ang sawat salita ko, sabi niya sa John 6:33, hindi niyo ba alam ang aking mga salita ay pawang mga espiritu at buhay? Sabi niya, ang salita ng Diyos, hindi yan lumalabas sa bibig ng Diyos na walang kabuluhan. Kapag ang salita ng Diyos ay lumabas sa likuran behind the pulpit, meron po yung buhay yan, meron niyang pinaroroonan sa mga nakaupo. Hindi yan basta ang salita ng Diyos walang pakinabang, meron po pinatatapunan yan. Sinong pinatapunan yan? Yung mga nakatalaga. Sila yung pag narinig nila yan, dumapo dito sa puso nila yan, iniingatan nila yan. Diba? Merong 4 na klase ng puso. Isang pusong kalsada, isang pusong mabato, isang pusong madamo, isang pusong matabang lupa. Diba? Ay, hindi lahat na nakikinig. Eh, sasabihin mo, matabang lupa. Kasi matabang lupa, ano yan, pag naitanim yan, mayabong yan. So ngayon, diba? Okay lang. Tingnan tayo. Okay. So ngayon, sabi dito, mag-ingat, sabi niya, meron siyang anghel na susugo. So yung anghel na yun, nadaanan niya na yung amorhayo, nalampasan niya na lahat yan. Sabi niya kay Moses, Moses, lahat. Okay, next slide sis. Okay. Ngayon, sabi na yung Nevada Banam dito, sa message na, yun nga, the total deliverance, sabi niya, ngayon, si Moses, nung tawagin siya ng Diyos, isa siyang ganap. Bisa-bisa na nung tinawag ng Diyos si Moses bilang propeta ng Diyos, sabi niya siya isang ganap na propeta. Pero before si Moses naging propeta, si Moses ay 40 years nag-aral sa Egypt. The best of the best, marunong sa lahat. Si Moses lang ang taong matalino, lahat ng degree meron siya. Kung tapos ka ng nursing, tapos nursing lang natapos mo. Pero si Moses, alam niya ang doktor, alam niya ang science, alam niya lahat. Kung si Moses, kasi bakit? Kasi pinag-aralan lahat ni Moses yan, siya ay nagpakadalubhasa 40 years. Pero hindi niya pwedeng gamitin yung kanyang karunungan para gamitin siya ng Diyos. Diba? Kaya nga, gamitin mo yung kaalaman mo na pinag-aralan mo sa pagtatrabaho. Pero pagdating sa ministry, hindi pwedeng gamitin yan. Hindi yan magagamit. Useless ang kaalaman. Okay? So yun po pinagkaiba nun. Ngayon, kaya sabi ng Diyos dito, ngayon, nung tinawag ng Diyos si Moses, okay, tipo yan ng angel, di ba? Si Moses is the angel sa panahon niya, di ba? Sa panahon niya at ang kanyang iglesia ay ang bayang Israel. O ngayon sabi niya, ngayon si Moses, nung tawagin siya ng Diyos sa isang ganap na lubos na propeta, okay, lubos, sabihin may lubos, kaya may total eh. Di ba? Hindi lang basta kalahati lang sa propeta, kalahati lang sa pinadala doon, kundi sabi ng Diyos, isang lubos ang propeta. Kasi bakit? Kailangan gawin ng Diyos, equip ng Diyos si Moses, kailangan niya matutunan na pagiging propeta, at ang Diyos ang natuturo nun. Okay? So yun ang gusto ko munang i-foundation. Okay, next slide. O sabi nito, kapag ang Diyos ay magpapadala ng isang tao para gawin ang isang bagay, ganap na siya sangkapan niya ang tao. Yun ang lahat ng kailangan niya. Halimbawa, kapag sinabi niya, Moses, tinawag kita bilang propeta, hindi sasabihin ni Moses, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sabi ni Brother Branham, binibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya sa isang taong ginagamit niya, sa tawagin niya, at lahat ng anumang kailangan niya, ipinuprovide ng Diyos. Hindi si Moses ang napuprovide. Kaya kahit anong karunungan, walang kwenta yan sa harapan ng Diyos. O kaya huwag natin gagamitin na, kaya nga dito sa mensahe, kahit sabihin mong trabaho mo, general manager, presidente ka sa company mo, kung may sarili kang company, laking company mo, mupo ka dyan. Di ba? Hindi po pwede sa denominasyon pag malaki yung trabaho, di ba? Dikit yan yung mga ministro doon sa kumikita ng malaki. Kasi bakit?
Ganun sa denominasyon. Pero pa sa mensahe, hindi. Pantay-pantay po tayo. Kaya dito, wala tayong pakialaman kung ano man trabaho natin, kung ano man. Pero kasi bakit? Sa paningin ng Diyos, pantay-pantay lamang tayo. Diba? Pero sabi dito, kapag ang Diyos tinawag ka bilang isang propeta, tinawag niya si Moses ang propeta, hindi si Moses ang magpuprovide nun. Ang Diyos ang nagpo-provide. Ang Diyos ang nagbibigay. Kaya sasabihin mo, tinawag ka ng Diyos. Sabi niya doon, ganap na sinasangkapan niya ang isang tao. Yun ang lahat ng kailangan niya. Kung tinawag ng Diyos ang isang lalaki para maging isang mangangaral, tinawag ako ng Diyos na ng mangangaral. Hindi ko pupulimahin ko paano mangaral. Kasi bakit? Ang sabi niya, may ilalagay siya sa tao na yon para mangaral. Kung sasabihin ko, tinawag ako ng Diyos bilang mangaral, hindi naman ako marunong mangaral. Paano lalabas yung sinatawag na ako'y may kaloob ng pangangaral? Hindi ko pwedeng pilitin ng sarili ko mangaral na para sabihin ako'y mangangaral. Kundi, sabi niya, sabihin, para masabing ako'y mangangaral, magmamanifest yung pagiging isang mangangaral. Sino naglagay nun? Hindi po ako. Hindi ko ginastong mag-aaral. Pero ang Diyos pong nangangaral. Ang Diyos ang naglagay ng isang kaloob para makapangaral. Diba? Ano ipapangaral mo? Siyempre, present truth. Isa pa, pag tinawag ka ng Diyos, maglalagay siya ng isang kaloob sa iyo ng pangangaral. At pag nangangaral ka, hindi basta pangangaral, kundi ipapangaral mo, present truth. Kasi maraming mangangaral, bumuhos ang kaloob sa mga mangangaral, pero hindi present truth pinapangaral. Pag tandaan, tinawag ka ng Diyos, meron kang pangangaral ka, pangalawa, present truth po yung kapangaral mo. Kasi kung hindi present truth, kalgip lang inakuha mo. Pero wala ka talagang, wala ka sa kalooban ng Diyos para sabihin na ikaw nasa. Ngayon, masabi niya, may nilalagay siya sa tao na yon ng mga pangaral. Kapag tinawag niya ang isang lalaki para maging tagapagturo, may ilalagay siya sa tao yon na para makapagturo. Sabi sabihin, kaya nga tayo, lagi natin tayo humahanap tayo sa gift. Kasi bakit? Ang Diyos kasi naglagay. Nagbigay. Diba? Pero kung wala yung sa isang tao yung binigay na gano'n, bakit ipipilit mo? Ako ba ako? Kung hindi ko kaloob talaga makapangaral, wala akong kaloob na pagpapaturo, hindi ko pwede ipilitin. Mas maganda na lang nagpupo ako dyan. Makinig na lang ako. Ang gagawin ko na lang, diba? I-interpret ko na lang yung Bible na naririnig ko. Paano ko i-interpret yung Bible? Narinig ko po yung mensahe beyond the pulpit. Narinig ko. Paano ko i-interpret yung narinig ko? Manifest sa buhay ko. Mas maganda ng taga-manifestation na lang ako. O taga-interpret. Hindi ko kailangan paliwanag. Pinapaliwanag ng buhay ko kung ano yung mensahe. Di ba? Kasi mahirap yung sabi dito, may ilalagay siya sa tao, kung yun ay makapagtulo. Kung tinawag niya ang isang lalaki maging propeta, si Moses, tinawag ng propeta, may ilalagay siya sa kanya, makakakita ng mga pangitain at maging isang propeta. Okay, sabi na, ganap na sinasangkapan ng Diyos ang kanyang mga tao sa tuwina. So, ang Diyos ang lagi, pag sabing propeta ka ng Diyos, marami na ako nung dumating ako sa mensahe, iba-ibang panay po yung mga naririnig ko. Kaysa nakakita sila ng haliging apoy, nakakita sila, kinausap sila ng anghel, di ba? Kaysa kinausap sila ni Lord. Pero pag tinignan mo po yung pagsasalita nila, masyadong mapagmataas, kaya minsan, nagiging mo parang, buti na lang may propeta sa panahon mo na nakita ni Badaba namin sa anghel, nakipag-usap sa kanya, pero nung ipag-usap si Badaba ng anghel, sabi niya, si Badaba ng down to earth. Sabi ko, talagang buti na lang, meron tayong isang example na papapatunayan mo kung talaga yung realidad. Pag tinawag ng Diyos, nakita ang Diyos na tinawag siya, makikita mo talaga sa buhay niya, isang pagkatawag. Kasi mahirap sabihin, nakakita ako ng haliging apoy. Diba? Pag nakakita, baka maya nakita mo, apoy yun. Bakit hindi mo tinawag mo lang ng haliging apoy? Hindi naman sa susunod lang. Ang dami naglabasan ngayon yan Buti lang tayo mag-iingat Pero wala namang mensahe. Pero sabi, ano may mensahe? Binigyan na tayo ng Diyos sa propeta sa panahon natin. Ano pa propeta ang kailangan natin? Diba? Ang kailangan na lang natin, pinagyayaman na lang natin. Next slide please. Okay, sabi pa dito ni Badaba okay, sabi niya, sa ganoon mismo, ang ginagawa niyo nung umusugo niya si Moses, papunta sa Egypto, sinanay niya siya sa isang partikular na paraan. At inilaan niya siya sa isang partikular na paraan. At kanyang hinulma siya. Sino nag-ulma? Ang Diyos. Kaya nga sabi dito, 40 years ng Diyos na natutunan ni Moses ang karunungan pantao sa Egypt 40 years. Pero hinulma ng Diyos si Moses 40 years sa ilang
Hinubad ng Diyos ang lahat. Di ba? Kaya nga yung kanina sa Greatest Battle Ever Fought, di ba? May memory. Simple lang, sabi ko, ang memory, hindi mo na kailangan pang, kasi ang hirap mong loadan ang tao ng salita ng Diyos kung loading na siya sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi po pwedeng nasa puno ka ng sanlibutan, tapos iloload sa kanya yung Word of God. Anong kailangan mo? Ha? Erase all data. Anong gagawin sa memory? O, reformat. Kaya ang ginagawa ng Diyos, ng reformat, except a man be born again. Ano yung born again? Reformat. Reform. Kailangan baguhin, di ba? Malibang baguhin ang sitwasyon, baguhin ang kalagayan from sins to sinner. From sinner to saints, di ba? Yun lang yan. Kasi pag sinner ka, hindi mo talaga kahit anong gawin mo, karga mo sa salita ng Diyos sa Kanya, hindi na yan kakargahin. Kasi nga, kailangan pumaborn again. Ngayon, sabi ng Panginoon, inaralan niya siya sa isang partikular na paraan. Pero mo, si Moses, naaralan niya ang iba-ibang degree niya sa school niya doon sa Egypt. Pero ang Diyos, simple lang, 40 years. Naging tagapag-alaga siya ng mga tupa. Hinubad ng Diyos. Pagdating ng 40 years, nagpakita ang Diyos sa kanya sa haliging ulap. Ang sabi ng Diyos sa kanya, huli-huli. Kasi lahat, tinanggal na lang, di ba? Yung corona, tinanggal niya yung damit ng Egypt. Ang huli na lang naiwan niya, yung sapatos ng Egypt. Sabi ng Diyos sa kanya, Moses, banananda kong ito. Tanggalin mong yung pang sandal, panya pa. Kasi pag nasa presensya ng Diyos, wala kang iiwan. Lahat, hubarin mo. Pagkausap mo na ang Diyos, tanggalin mo lahat ng bagay. Wala kang pwede pang malaki sa Diyos. Ngayon, tinawag ng Diyos mo, sabi niya, tinawag sa kinuha niya, hinulma siya, ginawa siya, hinubog siya. Pagkatapos ay pinangako niya kay Abraham, 100 taon bago pa na ang kanyang pagpapalayain ng mga tao, nang mangyayari, na sa mga isip niya, sabi niya, lahat niya, nang uhubugin niya si Moses sa paraan, hinubog si Moses ay ganap na propeta at mangyari nga na pagiging ganap na propeta. Ngayon, sabi ng Diyos ka ba, ito na. Hinubad ng Diyos lahat yung karunungan niya. Naging simpleng tao na si Moses. Wala na siya pwede pang malaki. Sabi ng Diyos, sabi ni Moses sa kanya, sa Diyos, hindi ako marunong magsalita, Panginoon. Paano ko mangangaral sa paano ko sasabihin sa Egypt na ikaw ang nagsugo sa akin? Diba? Sabi niya, wala pa siyang pinapaliwanag. Diba? Pinapakita. Pero ano sabi niya? Kasi pinapakita doon na talaga si Moses, wala na po siya. Pero ano sabi ng Diyos kay Moses? Pumunta ka. Binibigyan kita ng isang otoridad. Nakikita mo yung tungkod na yan, magsalita ka lang. Ano man ang salitain mo, ay mangyayari. Ibig sabihin, nung si Moses na is total surrender na siya, mga kapatid. Totally surrender. Totally surrender siya. Deliverance siya. Na totally napalaya na si Moses sa kanyang unang pagkatao. Saka lang, sabi ni Brother Malam, saka lang ganap ng Diyos ang tiwala kay Moses bilang propeta ng Diyos. Totally deliverance. Kailangan muna maging malaya ni Moses. Paano niya papalayain ang isang bansa, ang isang taong mga nasa Egyptian, kung siya mismo hindi siya malaya? Paano sasabihin, maborn again kayo, kung ikaw ay hindi ka na born again? Sasabihin mo, love your enemy, kung ikaw ay hindi mo maalang yung kaaway. Paano mo sasabihin sa Israel? Sabi niya, mahalin niyo ang iyong kapwa. Sabi niya, pagpapalain kayo ng Diyos, pero ikaw hindi ka pinagpapala. So, kailangan muna ni Moses marunasan lahat ng bagay na yun. Kasi tapos sabi niya, Moses, pangunahan mo ang bayan, ilabas mo sa bayan ng Egypto. Sabi niya, along punta kayo sa lupang pangako. Diba? Hindi na sabi. O, kailangan mahubog muna si Moses. O, next slide. Sabi pa dito. Ay, ngayon, si Moses, ginawa siya ng Diyos na maging isang ganap na propeta. O, isa na siyang ganap. Pag sinabing isang ganap, sabihin, wala na siyang pag-aangking sa sarili niya. Lahat ng gagawin niya, ito ang sabi ng Panginoon. Diba? Eh, sabi niya, nung sinabi niya, hatiin ko yung itusok ko yung tawag dito, yung tungkol doon sa tubig na maging dugo, hindi sinabi, Panginoon, baka hindi mangyari ha. Baka mapapahiya ako dito. Nakahiyaan tayo dito. Hindi. Nung gawin ni Moses yun, alam niya ang Diyos ang nasa likod. Ano man ang gawin niya, mangyayari. Kasi bakit? Isa na siyang lubusang propeta na hinubog ng Diyos na isang ganap para sa isang tungkulin na alam niya, ano man ang gawin niya, hindi siya ipapahiya ng Diyos. Ngayon, sabi ng Diyos dito, sabi ni Brother Manang, ngayon si Moses, ginawa siya ng Diyos na maging isang ganap na propeta para sa isang ganap na pagpapalaya.
Ibig sabihin, lahat ng bagay isinuko ni Moses yun sa Diyos. Naging isang ganap siya. Lahat ng karunungan, lahat. Kaya sabi niya, sinabi niya, tingnan ko nga yung isang puno na nag-aapoy, pero sabi niya, hindi natutupok. Ano yung sabi ni Brother Branham? Sabi niya, tingnan ko nga yung dahon. Bakit hindi siya? Pag-aralan ko nga. Sabi niya, pag-aralan tingnan. Sinabing tingnan, hindi po yung sinabing tingnan lang. Sabi ni Brother Branham sa kanya, preaching sa iba, pag-aralan ko, based sa sabi niya, according to my knowledge. According to, tinuro sa akin ng Egypt, tingnan ko nga bakit hindi nasusunog, hindi natutupok yung puno. Kaya paglapit si Moses, sabi niya, panalanda kong ito, Moses. Kaya sabihin, umiran yung kanyang karunungan, hindi sasabihin, pag nabasa ka ng mensahe, ito yung sinasabi, unahan mo, nabasa mo pa lang isang paragraph, inunahan mo na agad yung mga susunod, hindi mo muna tinapos yung buo para makuha mo kung ano talaga ibig sabihin ni Panginoon. Sasabihin, babasa ka pala ito, binigyan mo agad ng, ito pala ibig sabihin niyo, according to your head. Diba? Kailangan, huwag mo muna unahan, hayaan mo muna. Pumunta ka, lumapit ka na lumapit sa kanyang presensya, tingnan mo kung ano yung hanggang sa magsalita ang Diyos sa'yo, sasabihin niya, ito ang Moses. Ngayon, kaya si Moses, naging totally ipinagkatiwala niya ang lahat ng bagay. Sabi niya, Moses, sinusugo kita. Sabi niya, sasabihin kong nagpakita sa akin ng Diyos. Pero anong katibayan? Sabi niya, di ba, may gusto mga dalawang tanda, unang tanda, pangalawang tanda, tapos yung tungkod. Sabi niya, ano man ang sa salita mo mangyayari. Nakatibayan, ako'y sumasa iyo. Ngayon, next slide sis. Sabi niya, ang ministro'y may dako ng tungkulin, tumayo at upiangaral na hindi marilip na mga kayamanan ni Kristo. At sabi ni Brother Branham, di ba, paano mo ipipreach yung, ang sabing marilip, hindi masayod, hindi maisip, di ba, na kayamanan ni Kristo, kung hindi mo yun nakita. Sabi niya, ang ministro, may dako ng tungkulin na tumayo at ipangaral ng hindi marilip na kayamanan ni Kristo, nang hindi nang ipagkumpromiso. Kung siya tinawag para maging isang mangangaral, hindi niya papalampasin ang isang bagay para lang sa isang tao. Kung siya tinawag para maging isang mangangaral. Okay, next slide. Sabi pa dito, sabi niya, pagkatapos, kinakailangan natin ng isang tao na naniniwala tayong nakakapangaral ng salita ng Diyos. Kung hindi na kayang gawin yun, yun nung lalaki, mangyari nga na kumuha kayo ng may kakayahan na gawin yun. Sabi ba naman na kung yung inyong, si Moses, hindi niya magampanan yung pagiging isang propeta niya, sabi niya, pumili tayo sa lalaki na tatayo talaga sa katotohanan. Sabi dito, kung sabi tatayo sa isang mga ngaral, pagkatapos sabi niya ay hindi siya makapagsalita ng sabi niya, palitan natin siya at doon pumili tayo sa lalaki na puspos si Espiritu Santo. At sabi niya na talagang tatayo, puti ay puti, di ba? Itim ay itim. Hindi yung itim at puti pinagsasama. Ang tawag niya perhos. Kaputla, di ba? O ngayon, sabi niya, ganyan dapat ang tayo natin. Kung ang lupon ng mga katiwala hindi maninindigan, sabi niya, kung ano ang tama, kung gano'n ay tungkulin nyo na humalal na isang tao at manindigan kung ano ang tama. At pagkatapos, kung gagawin nyo yun, manatili kayo roon, nakasalalay yun sa inyo, panindigan nyo yun, at sama-samang lahat tayo manindigan sa isang bagay, yun ay ang Diyos. Kasi, yun nga, una kasi, kailangan ang isang angel, totally deliverance. Totally malaya. Talaga totally malaya. Kumbaga lahat, inubad talaga ng Diyos sa kanya. Talaga. Kasi guide siya eh. Diba? Mag-lead siya ng mga tao, nadadalhin mo sa promised land. At kung hindi ka nakapunta sa promised land, hindi ito parang hindi ka pa nakarating, tsaka igagay mo yung tao, patuloy kayo mahuhulog. Kasi kung hindi mo alam yung lugar na yon at hindi mo alam napuntahan pa yon ng mga kapakala, siguro ito yung papuntang langit, ito yung tama, ito yung daan papunta sa Diyos, hindi pala yun ang daan. Nahirap po yun mga kapatid. Okay? Okay, next slide pa. Tingnan natin. Okay, bibilisan natin ang konti. Sabi niya, kung ang isang kasapi, okay, tungkol naman dito. Kanina, ang tinutukoy ko ay about sa angel. Ngayon, doon naman sa ginag-guide ng angel. Yung church, di ba? Sa Lumantipan, si Moses ang angel. Tapos, in-equip siya ng Diyos. Kasi bakit? Kasi meron siya isang tungkulin. Kasi ang bigat ng tungkulin ni Moses, ang
pangunahan niya ang bayang Israel. Si Moses, patuloy ko sa inyo, dapat magpapasulan si Moses 40 days. Pero alam nyo, nasa katigasan ng tao, ng bayang Israel, naabot ng 40 years, nagpasula si Moses. Na dapat magpapasulan sana si Moses, dapat nasando na sana sa perfection, 40 lang. 40 days. Nasaan to perfection na sana. Ang problema, nagpaikot-ikot sila sa lupang pangako. Maraming reklamador, di ba? Lahat ng bansa dinaanan, pinamumuhay nila. Kaya nangyari, tumagal si Moses, naabot siya ng 40 years. Nagpaso si Moses sa Israel, 40 years. Okay. So, ganun yan mga kapatid. Okay, sabi niya, tungkol sa church, sabi dito, kung ang isang kasapi maagawa ng pagkakamali, huwag niyo siyang itakwil. Tulungan niyo siya, alalayan niyo siya para makatayo. Magkaisa kayo. Pakinggan niyo ang isa't isa. Yan ang sinasabi mismo ng kasulatan. Kapag nakagawa ng mali, dumulog tayo sa harap ng Diyos. Bago tayo makadulog sa harap ng Diyos, kailangan magtumutak muna tayo roon sa tao na saktan natin. Okay, so next slide. Sabi dito, katulad nga na sa inyo, kung kayo Kristyano, ang Diyos ay hindi gumagawa ng Kristyanong kalahati lang. Kaya nga, sabi niya, totally, ano yan? Deliverance. Walang Kristiyano itong kalahati lang. May sa end-time message ako, kalahati lang. Pero pa ditong end-time message lang, kalahati. Nasa kamay yung kalahati lang. Kasi, kung yung messenger ay binigay niya totally surrender, totally deliverance, sabi niya, kaya bakit, kasi may purpose si Lord, bakit niya hinubad muna ang isang ministro na maging isang totally deliverance, sabi doon, totally deliverance, bago siya maging maano, kailangan magpapalaya muna siya, kasi bakit? Kasi paano niya papalayain ng isang tao sa spiritual na kalagayan, kung siya mismo, hindi nga siya napapalaya. Diba? Kasi sabihin, si Moses ganun din eh. Kaya ganun na lang ang pagtuturo ng Diyos sa kanya. Kasi bilhin mo, 2 milyon ba naman yung pinapastoran niya? Tapos sa loob, bawat isang tao, may isang ugali. Eh kung mayroong espiritu sa kanya, 10, kasi 10 espiritu nandun sa isang tao. Eh kung 2 milyon, edi ilang tao yung mga espiritong magkakaiba. O diba? Diba si Maria Magdalena, pinalain sa kanya espiritu, 7. Yung may pride. Mayroon dito, pag mayroon kang pangkausap dito, ma-pride. Kahit na mali na, ayaw pa rin aminin. Yung espiritu ng, ano ba, yung 7 yan eh. Ang masakla dito, pag umalis yan, napalis na, bumalik ulit, nagiging 14 sila. Kaya mas masaklap yun eh. Ang hirap mo na kausapin yung ganun tao eh. Kasi may pride na siya. Double pride pa yun. Kasi bumalik yung doble eh. Double pride na. Pero kung hindi ka pinalaya ng Panginoon yung angel na yun, ay maiksi ang pasensya mo, baka suntukin mo na lang yun eh. O, di ba? Kasi imagine ninyo, kung si Moses na hindi siya ng deliverance, baka sa sobrang galing niya sa mga tao. Ito si Jonah, si Jared, si Jambres, baka sinabi niya, umbagan mo na lang kayong dalawa eh. O, di, patay siya ng dalawa. Ganun ka pagpapala, hindi. Kahit ganun ang nakikita niya sa 2 Janus and Jambres, pero si Moses nagtitiis pa rin niya. Kasi bakit? Hindi yun ang kalooban ng Diyos para magapi yung dalawa. Diba? Ibig sabihin, pag hindi ka na born again, sabi mo, si pastor pala, binautismuhan, hindi pala nasama yung kamay niya, nakaangat eh. Kaya pala nanununtok, nananampal, kasi hindi pala nalubog yung kamay sa tubig. Kaya ang ginagawa niya, pag nais na lang sa kausap niya, umuumbagan na lang gano'n. So, pag nakita yun ng kongregasyon, si pastor niya, gano'n eh. Yung tayo din. Kaya ang hirap maging di ba? Kaya sabi niya, pag ang Diyos naglagay ng isang anghel sa unahan mo, pag nalagay siya, sabi niya, total deliverance yan. Kaya sabi niya, Mother Branham, sabi niya, isang Kristiyano, hindi pwedeng half-half lang, kalahati lang. Ang ginagawa ng Diyos ay ganap na Kristiyano mismo. Pag tinawag ka na Diyos sa mensahe, hindi sasabihin, Brother Olan, kalahati ka lang Kristiyano ha. Sister Lynn, kalahati ka lang end-time message. Hindi. Sabi dito, kapag tinawag ka ng Diyos, ginagawa ka niyang isang ganap
Na malaya. Diba? Sabi nito, hindi, sabi niya, pag ginawa ng Diyos ay isang ganap na Kristiyano mismo, hindi kalahating mga ngaral lang, hindi pwede. Ngayon, pag nakatayo sa pulpito, mga ngaral ako, pero pagdating ng Lunes, Martes hanggang Sabado, hindi naman ako nakikita. Iba yung buhay na pinapakita ko. Kahit hindi ako nangangaral sa Beyond the Pulpit, nangangaral pa rin ang buhay ko sa ibang tao, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, and Saturday. Saan? Sa anong paraan? Binubuhay ko ang mensahe. Diba? O sabihin nila, wala namang nakakita sa iyo, pasod yun. O sabihin sa amin, o sige, ito, mamili ka dito ng mga babae dito. Magaganda, gusto mo yung pinaka-pinuno, pinaka-maganda. Bagamat wala na nakakita. Diba? So yun po isang bagay doon mga kapatid. Sabi ni Father Banang, hindi kalahating mangaral lang ang ginawa ng Diyos, pero mayroon ka ng mga mangaral na kalahatian lang. O, ginagawa ng Diyos ang kanyang mga anak na mga Kristiyano. Pero kung minsan kalahatian silang Kristiyano, pero hindi intention ng Diyos na maging ganun sila. Hindi ang Diyos ang may gusto nun. Pag ginawag tayo ng Diyos, sons and daughters of God, hindi kalahating anak ng Diyos lang. Kalahati ng Satanas, anak ng Satanas kalahati, anak ng Diyos kalahati. Kaya minsan makabanal, minsan demonito, demonita. Kasi hap-hap. Wala pong ganun mga kapatid. Pag anak ka talaga ng Diyos, pag pinalaya ka ng Diyos. At paano pa nga pinapalaya ka ng Diyos? Hearing by hearing of the Word of God. Sino ginagamit niya? Angel. Ay, yung angel na ginagamit niya, equip na yun. Hindi naman pwede tayong kausapin ng Diyos one by one eh. Na katulad ng kayang pagkakausap ng Diyos sa akin. Iba ang kausap ng Diyos sa akin. Pag di pag-usap ng Diyos sa akin, iba. Pag binasa ko message, pinakausap ako ng Diyos sa pamagitan ng mensahe, iba ang nakikita ko dyan. Pero subukan yung basahin ng mensahe. Sabihin ko sa inyo, yung nakita nyo, hindi ko nakita. Yung nakita ko, hindi nyo nakita. Kasi bakit? Kasi hindi kayo pinagkalooban para dumekta sa mensahe. Makita, pag nagbabasa tayo, may mga bagay na unawaan tayo, pero may mga bagay pa rin na hindi nyo kaya pa rin unawain. Kasi bakit? Ibinigay lang ang hidden manna sa angel. Kasi bakit? Kasi pag sinabing hidden, nakatago nga eh. At ang nagre-reveal ay ang angel. Kaya yung kinakain nyo, ang kinakain ng ministro is hidden manna. Ang kinakain nyo ng congregation is revealing of the word. Yan ang opening of the seven seal. Ngayon, yun po yun mga kapatid. Kaya hindi po pwedeng kalakalahati lang. Ngayon, siguro kung kalahati lang ang buhay ng ministro na binigay niyo sa Panginoon, kaya siguro ang bunga ng kongregasyon ay kalahati lang. Pag nakikita niyo yung buhay ng isang manggagawa na dedicated siya sa ministry, dedicated ang buhay niya sa submit talaga ang buhay niya sa mensaheng ito, kaya lang, hindi ko kayo pwedeng akayin eh. Paano ko kayong inaakay mga kapatid? Sa pamamagitan ng pangalan ng salita ng Diyos. Kasi mas nagiging makapangyarihan ng salita ng Diyos. Pinapangalan ng salita ng Diyos, pero daw sa angel ng sasalita, may buhay kasi na lumalapit. Pero subukan nyo, mangaral ka ng mensahe, kahit anong pangalan ng mensahe. Pero kung yung nangangaral ay hindi equipped, tatagbog lang po yan. Kasi hindi kayo susunod, hindi kayo maniniwala, hindi susundan. Kasi bakit? Kasi wala kayong nakikitang patotoo na talagang submission. Pero pag ang isang taong submission sa mensahe at nakita nyo at nangaral, hindi po pwedeng hindi nyo makuha yung pagsunod sa bigay nyo talaga yung totally ang buhay nyo sa mensahe. Kasi may mga tao na kayo nakikita, may talagang sumusunod talaga sa mensahe ng totally talaga, sinusuko talaga nilang buhay nila. Ngayon, sumusunod dapat nga. Hindi lang kami tatlo dito, 4 na nangangaral dito eh. Diba, habang kami nag-umisay, dapat may mga tao na rin natututo rito mangaral para dumadami na tayo eh. Hindi yung araw-araw na lang, mga sister, ganito, diba? Dapat, tumayo na rin mga sister sa malalim na rin sila. O sabihin, mamuhay na rin sila para lahat ng mga bata ko sa pananampalataya, di lahat tayo fully matured. Diba? So, maganda yung ganung bagay. So, yun po yung ginagawa mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Man, wala pong half Christian, kundi pag tinawag ka ng Diyos, ang gusto niya, totally malaya ka. Totally surrender ka mga kapatid. Okay, next slide sis. Okay. Bunsod yun ng kanilang sariling mga pamamaraan.
na nahalo sa plano ng Diyos. Yung sabi pala ng Brother Branham, hindi niya gusto ng Diyos na kalahati lang. Kaya lang, bakit nangyari yung kasi ang nagbubunsod mo sa kanila, na gawin nila yung half lang ng Christian, hindi totally. Sabi niya, bunsod yun ng kanilang mga sariling pamamaraan na nahahalo sa plano ng Diyos sa kanila para sa kanila. Ayun. Kasi pag totally surrender, sabi mo, kaya kami sinasabi tayo, di ba sunod sabi niya, example na lang Lord, not my will, but your will be done. Amen. Pag sinabi mo ganun, ang Diyos na, pero sinasabi mo, ay, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko. Hindi mo na ako pupunta ng gawain kasi ganito. Hindi yan. Hinahalo mo yung plano ng Diyos. Plano na ang Diyos sa'yo. Sasabihin mo, kapatid, kalooban ba ng Diyos sasagay? Sabi nga ng Bible, huwag niyong kaligtaan. Amen. Ang araw ng pagtitipon, kahit ano pa ba yan, at ito mga kapatid, ako pamantayan ko, kahit ano pa man yung mga bagay na yan, na magiging kapalit ng gawain, hindi ko yan inuuna. Maliban lang kung nasa company kayo, pinapasok kayo, at hindi kayo pwede ma-absent, okay lang yun, naiintindihan natin yan. Pero kung ibang bagay na mayroong papalit dyan, sabi ng Diyos, God always put first. Amen. Yan ang tatandaan natin. Pag binigay na natin talaga ang buhay natin sa Diyos, always God put first. Binigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Surrender na yan. Yan totally surrender. Hindi mo sasabihin, kalubang pa ng Diyos, gawin ako. God, sis, yan ang perfect will ng Diyos. Pag nasa kabahagang gawain ka, araw ng pagtitipon, sabihin mo sa iyo, nasa kalubang ka ng Diyos. Huwag mo na sabihin, kalubang ka, nasa kalubang ka ng Diyos. Perfect will yan. Okay? Kaya sabi niya, hinahalo. At yung dahilan kung bakit nagiging ganun sila, hindi ibig ng Diyos na sila'y maging kalahating Kristiyano lang o kalahating mga ngaral lang na nagipagkumpormiso sa magkabilang panig. Ang nais niya yung makapatayo sa puwang sa pagitan ng dalawang pader. Okay, next slide. Okay, sabi pa ni Banabanam, sabi ito. Okay, sabi sa Mateo 10:37, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki na babae nang higit kaysa sa akin hindi karapat-dapat sa akin. Scripture yan. Kasi bakit? Kasi always dapat God put first. Kung mahal mo ang iyong asawa, anak, o boyfriend, girlfriend, hindi ka atin ang gawain kasi meron kaming date ngayong araw na to, hindi ka karapat-dapat. Hindi sinasabi ko, pwede ka maging Kristiyano, pero half. Pero ang Diyos tumawag sa huling panahon, hindi half Christian. Totally. Pag tinawag ka ng Diyos, totally surrender mo na yan. Diba? Huwag mo lang alalahanin yung mga araw, mga bagay-bagay sa mangyayari. Bigay mo lang sa lahat sa Diyos yan. Basta pagka patungkol lahat sa Diyos, ibigay mo lahat sa Diyos yan. First, God put first. Ngayon, sabi dito, kung sino mang magmahal sa ina, na higit sa akin, sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Diba? Kaya sasabihin nyo lagi sa inyong girlfriend o boyfriend, pangalawa ka lang sa buhay ko. Laging ang Diyos talaga ang pinakauna ko. Kasi pag inuna nyo talaga ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, yan talaga ang sekreto. Pag mahalin nyo ang Diyos, mahalin din kayo ng Diyos. Diba? Sasabihin nyo, hindi ako makakadalo kasi bakit may sakit ako. O masakit. Masakit ang ngipin ko. Hindi naman yung ngipin mo maglalakad eh. Kung masakit yung paa mo, namamaga, gaganon-ganon ka lang, okay, discard, maglakad ka lang ganon, okay eh. Kung dalawang paa mo namaga, ang hirap na talaga maglakad. Kaya excuse na yun. Diba? Kumoses naman. Pero ba't namaga lang yung, namamaga po paso yung kamay ko eh. Hindi ako makakating. Okay lang yun. Maglalakad ka naman, bandage mo ganyan, tali mo sa ano. Pero huwag ka nang papalakpak. Kasi hindi ka makapalakpak kasi masakit nga yung kamay mo. Naintindihan na natin yun. Pero ano pa na naman, huwag ka naman parakatuod. Ganun ka na lang. Kasi ang isang tao, kapag pinalayan ng Panginoon, di ba, pag kumakanta ng awit makalangit, hindi po pwedeng hindi gagalaw ang buong katawan mo eh. Totoo lang. Kasi malaya ka na eh. Ang isang tao hindi nakapagpuri sa Panginoon pag nasa ilalim ng alipin. Di ba? Ngayon, ganun yun. Kaya hindi tayo pwedeng karapat-dapat. Kaya hindi mo pwedeng excuse yung asawa mo, tatay mo, nanay mo, anak mo, kapatid mo.
Hindi mo pwedeng excuse yan. Pagdating na sa Diyos ang pag-uusapan, hindi mo pwedeng excuse ang lahat ng bagay. Paano ko sabihin ng Panginoon sa'yo, o total, lagi mahal mo yung iyong mahal sa buhay, o nanak mo, sige, ito na lang. Ba't kita iniwan? Hindi tayo niligtas. Kasi nga, mahal mo na lang mo eh. Pero hindi ganun mga kapatid. Basta't laging mahal natin sa Panginoon. Di ba? Minsan, pagka, ay, wala na si Sikras sa loob ng church eh. Hindi ako makaka-attend. Medyo matamlay ako ngayon kasi wala si Kras ko eh. Ganun ba ang buhay ng isang Kristyano? Hap-hap yun. Dapat kahit wala, sasabihin, ay hindi, tinatapat ako dumalo ng gawain kasi bakit? Wala si Pastor, wala si Badramil, tapos kung tatayo, ang bawa, ganito, ilan lang sila doon. Eh kung lahat kayo nag-iisip kayo gano'n, di wala natira. Eh masaklat doon kung sabay-sabay kayo nag-isip ng gano'n. Alam ko, di wala natira sa church. Eh yung naiwan, yun lang yung totally deliverance. O, di ba? So yun ang mahirap doon eh. Okay, next slide. Okay, sayo dito. Iniisip ko, sumayang ito bilang mga Kristiyano, kung atin bang nasuko ang sarili nating mga kalooban. Ayun ang problema. Kasi pag sinabing totally delivered, sinuko mo pala muna sa Diyos. Okay? At isuko natin ang ating mga sarili na ganap sa Diyos. Isang ganap na, kaya bago ka mapalaya ng Diyos, meron mo ng isang ganap na pagsuko, pagbigay ng iyong buhay. Na may papagkatiwala ng Diyos ang pwesto na pinaglalagyan niya sa atin. Ito, tinawag ka na Diyos bilang message believer. Tinawag ka, isuko mong buhay mo sa Panginoon. Diba? Ngayon, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos? Pag ano niya pagkakatiwala sa iyo, may binigyan ka na, nasa loob ka ng San Local Church, hindi ka habang buhay tagapakinig. Siyempre, ang bibigyan ng Diyos ng mga kaloob, diba? Siyempre, yung matagal na sa mensahe, at talagang pinumumuhay na talaga mensahe. Actually, all those present. Hindi po pwede yung total deliverance tapos hindi ka nagbibigay ng tithes and offering. Hindi po total deliverance yan. Sabi, hindi pa napalaya yung kamay mo. Yung bulsa mo. Alipin pa rin yan. Pero pag malaya ka nang naibibigay, pinalaya ka na. Diba? Kung mabigat pa rin sa'yo yan, minsan magbibigay ka ngayong linggo, bukas sa sunod, hindi. O, hindi ka pa primalaya. Dapat totally deliverance. Sabi niya, dapat na isuko mo sa sarili mo sa Diyos. Magkakatiwala ako sa Diyos. Pagkakatiwala, sabi niya, pagkakatiwalaan si kapatid ng Libil, pagkakatiwalaan ang lupon ng mga katiwala, pagkakatiwalaan ang lupon ng mga diakono, ang mga membro natin sa simbahan. Kasi ganito yung mga kapatid eh. Pag naglagay ang Diyos, di ba? Naglagay ang Diyos sa mga manggagawa, ng diakono, ano bang mga peso sa loob ng iglesia. Ang diakono, alam natin yan. Bakit yan naglalagay ng diakono? Ito yung pamantayan bilang sa diakono. Pag nilagay mo yan, gagampanan ng diakono ang kanyang tungkulin. So, sabihin siya naglilingkod. Kasi bakit part na yon, meron siyang bahagi na ito ang tungkulin niya sa loob ng church. Ito lang, pag tinawag ka ng Diyos sa mga ibang paraan, sa mga ministro, sa mga tungkulin, ibinigay ka ng, pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa mga ganyang bagay, gampanan mo mabuti yan. Ngayon, sabi dito, ang mga member natin sa ating simbahan, lahat tayo ay may pwesto at meron tayong tungkulin. So, bawat isa may tungkol. Kung sabihin mo, taga-upo ka lang, taga-pakinig ka lang, attendance ka lang, tungkulin pa rin yun. Ba? Kailangan pa rin tayong mapalaya. Okay, next slide. Okay, sabi pa dito, sabi niya, at ang membro ng iglesia ay yamang tinawag siya bilang isang membro ng isang partikular na grupo. Kung tinawag ka ng Diyos dito sa iglesia ito, diba? Dito ka maglilingkod, dito ka magbibigay ng iyong mga pagpupuri, lahat. Dito ka hindi mo pwede sabihin, buti pa sabi niya, lagi mo na lang pag pinapanood mo naman, ay, in church din mo sa tala. Oo, church yung tala, under tayo dyan, pero hindi mo church yun. Diba? Sabi mo, ang ganda-ganda ng simbahan nila, maganda yung simbahan nila, pero hindi naman ng pamantayan. Pero sabi ko, saan ka nilagay ng Diyos sa isang partikular na lugar, ang partikular na grupo. Sabi dito, kung gayon ay hindi siya makipagkompromiso. Kung ang iglesia niniwalang hindi dapat tayo nasusugal, alam natin, itong mensaheng ito, bawal sa atin yung sugal. Ano ka lang ng parahang ganon, bawal yun. Yung karakus, naman, sabihin, minsan kwentuhan, nag-usap ng dalawang brother. Diba? Gusto mo, pustahan tayo eh. Totoo yun eh. Ano yan? Sugol eh. Diba? Nangingin baboy yung magiging sugol eh. Nag-uusap lang na, pustahan tayo. Sabihin niya, maniwala ka sa akin, puti yun. Hindi, puti yun. Sabihin, sige, pustahan tayo, magkano? Bawal po yun. Pag nagganon, bawal po yun sa loob ng church. Diba? Sabi ng Bible, bawal yan. Kayo, sabi dito,
Kung gayon ay membro na yon ay hindi dapat umawak ng mga baraha. Yamang hindi tayo naniniwala sa pag-inom o pag-iinom din. Hindi ko sinabing bawal uminom ng tubig, bawal uminom ng soft drinks, bahala kayo. Diba? Pero pinagbabawal dito, hindi yung pag-iinom ng tawag dito, yung ano, kundi ibang tinutukoy yung alak po yan. Ang tao na yun ay dapat ilingon niya ng ganap palayo ang kanyang ulo mula sa pag-iinom. Kasi pag napalaya ka na, kung hindi tayo naniniwala sa pagsusugal, paninigarilyo, ang membro ng iglesia hindi dapat hahawak ng ganong bagay. Ang Diyos ay nagkakaloob ng ganap na paglayo. So, kasi pagpapalaya nga eh. Okay? Next slide. Okay. Okay, sabi niya, binubuksan niya yung sabi niya kung ganap nating may susuko ang ating mga sarili sa Kanya. Kung ganap nating may papabaya ang ating mga sarili diyan sa Kanyang kamay, kung ganoon, ang Diyos ay makakapanahan sa atin. Ayun, kaya pala hindi okay, sabi niya, kung ganoon, ang Diyos ay makapanahan sa atin. Si Kristo ang pag-asa ng kalwatian. Nagagawa niyang ipaaninag ang kanyang sarili mula sa atin kapag inalis niya natin ang ating mga sarili sa pagkakaambalang sa daan. Kasi hanggat meron ka pang ginagawa para sa sarili mo, hindi makakilos kasi siya ang Diyos. Kasi sabihin, inaharang mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos, na gawin ng Diyos ang part niya para sa iyo. Kasi bakit ang nakaharang gawin niya yon? Ikaw. Hindi mo ibinibigay. Diba? Kasi sabihin, paano kang papalayain ng Diyos sa isang malubusan kung ikaw mismo ayaw mo isuko sa Diyos? Kaya minsan, hindi makakilos ng Diyos sa iyo ng lubos. Kasi bakit? Kasi hindi niya magampanan eh. Kasi ang Diyos, pagkaman siya lumikha sa atin, pero ang Diyos hindi sa isang Diyos ang pakailimero. Kasi ang Diyos, kailangan niya ng permiso mo galing sa iyo. Diba? Pag sinuko mo buhay mo sa Kanya, doon pa lang gagalaw ang Diyos para gawin niya ang lahat ng bagay. Panginoon, sinusuko ko na po lahat. Wala na akong, alisin mo na yung sarili kong kalooban. Pag sinabi, alisin mo lahat ng sarili kong kalooban, di ba? Basta't lahat sa lahat. Sabihin, ang gagawin lang naman natin, paglingkod sa Diyos, God put first, tapos naghanap buhay tayo, yun lang. Diba? Trabaho ng Monday hanggang Sabado, yan lang gagawin mo. So, umikot ang buhay natin dyan. Tayo na ipagsalamuha tayo sa ibang mga tao. Pero yun ang routine ng buhay natin, mga kapatid. Okay, sabi pa dito, huwag mo hayaan na nakahambalang ang sa daan. Pagkatapos ngayon, ang ating mga pag-iisip ay kanyang mga pag-iisip na. Pagkita mo dyan, makita nyo ba yun na si Kristo ay naninigarilyo? Nakita nyo ba si Kristo naninigarilyo? Sabi niya, maisip nyo ba na si Kristo nagiinom o naglalaro ng baraha? Okay, next slide. Sabi niya, at kapag ang isang membro magsalita ng laban sa iba pang membro, alam nyo na mali yun. Inuutos sa inyo na sa mga panalangin para sa isa't isa, hindi para magsalita ng anumang laban sa isa pa. Bagkus ay magwigan sa isa't isa, at kung may lugmok na alalayan natin siya para makatayo, tulungan siya. Kung hindi natin kailangan na i-down to earth yung isang tao kapag ka nagkamali, kailangan tulungan lang. Pag mali talaga, sabihin natin, bad, sis, mali talaga eh. Pero hindi sabihin, hindi po ganon. Kundi sasabihin natin, kamali ka talaga eh. O dapat tanggapin mo yung nagkamali ka. Para at least, sige, sis, mahal ka namin, Brad, mahal ka namin. Yung isabi, ibabangon mo rin sila, ililipat mo rin. Hindi parang, hanggang sa mag-selfie ka na yun, wala nang ibang tama, wala nang ibang mali, kundi ako na lang ang mali. Wala nang akong ginawang mali, wala nang akong ginawang tama, puro lang mali. Selfie naman yun eh. Dapat tulungan natin na huwag mingi ganon. Okay, next slide. Okay. Ganap ang lahat ng mga gawa ni Jesus. Ang lahat ng iyon ay ganap, lubos na pagpapalaya. Ganap niyang pinalaya ang kitungin mula sa ketong. Kasi paano gumaling yung mga taong yun? Pinalaya niya sa mga karamdaman. Kasi muna, ang Panginoon muna ang lubos na nagpalaya, nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya nagagawa niya rin, pag nasalita siyang ketong, umalis ka, sumusunod. Kasi nga, dahil nga siya ay isang taong ganap na sa Panginoon. Ganap niyang pinalaya ang babae mula sa pag-aagas ng dugo, mula sa kanyang pag-aagas. Ganap niyang pinalaya ang sanlibutan mula sa kasalanan. Nung mamatay siya, noong araw ng yun ay pagkatutubos. Ganap niyang itinubos ang bawat kasalanan. Pinalaya niya ang iglesia. Kaya hindi na kinakailangan na mamuhay na pa rin tayo bilang kapuspalat. Okay, kapuspalat. Pag sinabing kapuspalat, siyempre bilang believer tayo. Hindi naman di man tayo yayaman tayo dito. Ibig sabihin, alam nyo kasi, pag nasa tayo, anak na tayo ng Diyos, wala po ditong naghihikaos. Alam niyo po ba yung naghihikaos? Yung hirap na hirap. Ang isang taong hindi ako naniniwala na hindi mayaman.
Pwede pagyamanin, pero hindi. Pero wala akong alam na ang anak ng Diyos, kapos palad. Pag sinabing kapos, laging kapos. Minsan, hirap na hirap sa buhay. Wala pong ganong Kristiyano. Ang Diyos, sapat po ang biyaya ng Diyos. Sabi niya, sabi ng Bible, ang biyaya ko ay sapat sa inyong mga pangangailangan. Wala pong ano yan. Laging kasi bakit? Kasi pag anak ka ng Diyos, pag binigay mo ang lahat sa Diyos, minsan wala ka. Pero magugulat ka, bigla na naman pagpapalaya ka ng Diyos na masagana naman. Minsan naman sagana, puso na araw, wala na naman. Pero hindi yung Lunes, wala talaga. Pagdating ng Martes, wala pa rin talaga. Merkulis, wala pa rin talaga. Pagdating ng week, wala pa rin talaga. Ano yan? Kapus talaga yan. So, pagka ganyan yung nangyayari sa'yo, dapat mupo ka na sa isang tabi, makisip ka na. Yung sinasabi ba namin, the greatest battle. Isip. Ano yan? Paganahin mo yung memory, affection, reasoning, imagination, and conscience. Ano kaya nangyari? Yan ang kahalagaan ng greatest battle. Siyempre kailangan mag-isip ka rin. Kasi may digmaan yan eh. Ano kaya nangyari? Meron kaya akong na-miss? O, di ba? Yun po yun. Kaya iisip ka mga kapatid. Kasi sa isang anak ng Diyos, wala pong tinawag ang Diyos na sobrang kinakapos. Yung talagang kakainin na lang. Kung talagang, alam nyo yun, sabi naglalaban sa why over, yung maging mananagumpay. Sabi niya, yung hindi mo pwede, yung ultimo kinakain mo ay utangin mo lang. Inuutang mo lang. O pagkamat pwede umutang, pero hindi ka umutang kada ko kasi alam nyo, nung simula pa lang talagang, ang hirap talaga ng buhay pag wala ka talaga sa mensahe. Napatunayan ko yan. Nung wala pang sa mensahe, sabi ko sa inyo, yung ultimo almusal lang, nung natira kami doon sa Timogay ng Rizal, hindi ko akalain pa napadpad kami doon. Si Didin pa lang po yung maliit, no? Pero sabi ko sa inyo po, wala pa ako sa mensahe, no? Masyado. Bago nag-aaral pa lang ako, pero ang hirap talaga. Kasi kasama mo pa yung mga unbeliever talaga. Kasi kung hindi pinagpapala yung mga tao, kasi hindi pwede pagsamahin si Lot at si Abram eh. Kailangan may separation eh. So, ngayon, magkasama ka kami ni Lot, medyo hindi talaga, Kaya minsan ang hirap talaga ng buhay. Ultimo mo, pagdating sa almusal, problema ka, sa kukunin yung bigas, maglalapit na naman tanghalian. Minsan, kukuha ka na lang ng bunga ng sampalok, pakukuluan mo lang, para kunwari sinigang. Tapos, yung tuyo lagi ng, yung tuyo na parang ganito kalaki. Lagi yun, mga kapatid. Pero sabi ko, ang hirap ng buhay ito. Sabi ko, kailangan umalis na. Ayun, nakakita ko yung mga kapatid. Kasi nasabi ko, pag ang tao, ang isang Kristiyano, ganun pong kalagayan, is something wrong. Kasi walang anak ng Diyos na sasabihin ko po sa inyo na hindi pagpapalain ng Diyos. May isang bagay lang na bumubuhos ng pagpapala ng Diyos sa mga blessing sa atin. Pero ang problema lang, baka parado lang po yung alulod. Kailangan minsan, check nyo yung alulod. Check nyo po yung kung ano ba kami ng mga bagay na hindi tama. Kung bakit yan nangyayaring gano'n. Minsan naman, pinagpala kayo ng Panginoon, pero nangyari, pagsalon nyo ng blessing, tapon lang lahat. Alam niyo yung pinagpala kayo ng Diyos, pero alam niyo may parang one day millionaire. Kaya pag pinagpala kayo ng Diyos, di ba? Ingatan niyo yun. Tapos sabihin nito, pag sinabing ingatan, huwag niyo agad ubusin yun sa isang araw lang. Kung bagay, bigay mo tabi mo natin sa Panginoon. Tapos dahil ingatan mo yun, bigay ito ng Panginoon. Kailangan mapunta to sa mabuting bagay. Pagka inubos mo agad yung pera ng gano'n, sabihin ng Panginoon, pinagpala kita, pero ang problema lang, hindi ko lang ginamit sa tama. Diba? Yun, bibigyan tayo ng Panginoon, kaya mag-isip tayo, kaya may wala talagang anak ng Diyos, hindi talaga, maniwala kung hindi pinagpapala Lahat tayo pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya lang, ang iba, dismanagement lang po yung paghawak ng blessing. Kaya pag hindi importante, kung ang tawag dito, di ba, needs lang, huwag needs nyo. Kanin yan, kung bilhin nyo. Pero pagka yung mga wants lang, yung mga parang dagdag lang gusto nyo lang, ang bagong sapatos, ang bagong relo, kung may relo naman pala kayo, di ba? Hindi, piso nyo lang muna. Yung pagtsagaan nyo na lang muna yun. Kasi at least, baka mayroon pang paglalaan ng tamang panahon. Okay? So, ngayon, next slide.
Isa natin. Sabi niya, hindi na kailangan na mamuhay pa para din. Sabi niya, mamuhay para rin tayo sa katayuang talunan. Okay? Kasi, pag ginawag ka ng Diyos, total deliverance ka na. Diba? Sinuko mo na ang Diyos sa buhay mo. Bahala na ang Diyos sa iyo eh. Diba? Kahit naglalakad ka, na ngayon wala ka, pero sasabihin ko sa iyo, basta pag pinanghawakan mo lang ang salita ng Diyos, pinanghawakan mo lang yung pangako niya, sasabihin ko sa iyo na mangyayari yan mga kapatid. Sabi niya, dahil ginapin na niya ang dyablo at kinuha ang lahat ng mga prinsibilidad ng mga kapangyarihan, ay sinupil ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga paa at wala pang legal na karapatan ang mga tao para mangibabaw sa inyo. Tayo ay mga Kristiyano, mapuspos ng Espiritu Santo, hindi natin kailangan diktahan tayo ng dyablo. Okay, kasi sinuko na tayo. Okay, next slide. Okay, sabi pa dito, pinalaya na tayo ni Kristo sa ganap ng pagpapalaya. Pinalaya na tayo mula sa masama, pinalaya na tayo mula sa kasalanan, pinalaya na tayo mula sa ating mga bisyo, pinalaya na tayo mula sa mga pagchichismis, pinalaya na tayo mula sa pagiging abusado. Di ba? O pinalaya na tayo mula sa lahat ng uri ng mahalay na bagay. Ganap niyang pinalaya tayo at inilagay tayo sa kanyang banal na mga kamay. Isang buong ganap na pagpapalaya. O, sabihin, kasi ang gusto ng Panginoon, totally deliverance talaga. Totally equip tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya pag ang Diyos ay nagpalaya ng isang totally iglesia malaya sa Kanya, naglalagay siya ng isang anghel na totally deliverance din. Kasi ang i-guide niya yung mga taong yun eh. Di ba? Kasi yung parang magiging pattern na ito yung example. Di ba? Si Brother Branham ang unang example ng mensahe natin. So yung first fruit. Kaya lagi natin sinasabi, tingnan niyo yung buhay ni Brother Branham kahit na kwento nga ni Brother Branham sa loob niyan eh. Sabi niya, sabi niya ito, nagsinungaling siya sa abogado. Sabi niya, huwag mo sabihin na wala ako dito. Sabi niya, pero nung si Brother Branham ay nagpalayas na may sakit, hindi gumaling eh. Sabi ng Diyos sa kanya, pero mga kasing isang bagay na hindi na itama. O ngayon, anong ginawa ni Brother Branham? Kinausap niya abogado. Sabi niya, humingi ako ng tawad kasi nung tumawag ko sa telepono kanina, kausap ko yung asawa ko, nandun ako sa likod, nakikinig lang, pero sinabi ng asawa ko wala. Kaya sabi ng anak niya, tatay, tumawag ulit si abogado, sabi ko ba, wala ka? Sabi ni Pati Branham, kita nyo, na-adapt ng anak yung Amen. Kaya pag hindi napalaya yung tatay yung mga nasa loob ng buong bahay, damay yun. Diba? Ang sabi ni Brother Branham, lipat ka agad yung Espiritu. Kaya sabi niya, hindi anak, kausapin ko. O kaya yun po yung nasa kwento nun. Hindi ko lang sinama kasi mahaba. Okay, next slide. Okay. Sa Galatians chapter 1, sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Magsinibay kayo at huwag kayong magsakop sa muli sa pamatok ng pagkalipin. Okay, next slide. Sabi din ng Leviticus, at bibilang ka ng 7 sabat na taon, mga 7. Sabihin ng 7 sabat, 7 church ages yun, di ba? Sabi nito, sa pang-7, magiging sa iyong mga araw ng 7 sabat. Sa mga tuwid, bagay 7 na taon. Okay, verse 9. Kung magagayoy, mag-uutos ka, lumibot sa bayan ng buong pakaka. Sabihin, mensahe po yun. Sabihin, may mga ngaral sa una, pangalawa, pangatlo, pangapat. Pero sabi niya, magaganap ang pagpapalaya sa pang-7. Okay. Sabi niya, ang pakakak ay matunog sa 10 araw. Revelation 10, sa 7 buwan, 7. Sa araw ng pagtubos, pagtutunugin niyo ang pakakak sa buong lupain. O, sabihin, we are living in the 7 church ages. In Revelation 10:7, the message of the 7 angel. O ngayon, nangaral siya, ito yung mensahe pinapangaral natin. Kailangan nating hipa ng trompeta. Kailangan marinig ito ng buong bayan. At dito magaganap ang taon ng pagpapalaya. Diba? Okay, next. At ipagngingilin ninyo ang 50 taon at ihahayag sa buong lupain ang kalayaan. Ibig sabihin, pag narinig nyo ang trompeta ng Diyos, kailangan maging malaya na kayo. Totally deliverance. Diba? Sabi niya, ihayag ninyo ang buong lupain ng kalayaan sa lahat ng tumataan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan sa jubileo sa inyo. Bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sampayanan. Okay? Sabi pa dito, sabi niya, ito ang mga hatol na igagawad ko mo sa kanila.
Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreo, ay 6 na taong maglilingkod siya. O di ba? Naalipin siya ng 7 araw, ng 6 na araw. Pero pagdating sa pang-7, ay alis siyang laya na walang sauling bayad. Ano yung pang-7? Siyempre umihip na, natapos na, ninayag na ng Diyos sa pagpapalaya, nangaral na yung mensahe, pinangaral yung mensahe sa uling panahon. Okay? Sabi dito, kung siya ay pumasok na mag-isa, kung siya ay dumating, di ba? Halimbawa, naging alipin siya, halimbawa, siya lang, wala siyang binata, single, wala siyang asawa. Sabi ng Bible ay aalis na mag-isa. Sabihin, halimbawa, alipin ako. Ako lang, binata pa ako, natatrabaho ko, alipin ako, narinig ko yung trompeta, iwanan ko yun. Ako lang mag-isa kasi binata pa ako eh. Pero sabi ng Bible, pero kung siya may asawa, pumasok sila doon sa loob ng lugar na yon, pareha silang alipin. Sabi dito ng Bible, pareha silang aalis ng malaya. Pareha sila narinig yung mensahe, na mag-asawa sila, magiging malaya silang parehas. Okay, next slide. Kung siya ay binigyan ng kanyang pero wala, pumasok yung binatang ito sa loob ng pamamahay o naging alipin siya at binigyan siya ng asawa, doon siya nakapag-asawa. Halimbawa, dumating ka sa mundong ito, ikaw ay unbeliever, nakapag-asawa ka na unbeliever. Ayan, yung ibig sabihin nun, kasi Panginoon mo yung sanlibutan. O kung siya binigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at nagkaanak ng kanyang mga anak at mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging kanyang Panginoon at siya ay aalis na mag-isa. Oh, iba ang setup. Pag ikaw ay isang unbeliever, nakapag-asawa ka ng isang unbeliever, galing sa unbeliever, di ba? Nakapag-asawa ka, narinig mo yung mensahe, hindi mo pwede sabihin, dapat kayong mga anak, o ikaw ang asawa ko, kung ano yung ginagawa ko, gawin mo rin. Ikaw lang nakarinig ng tao ng pagpapalaya. Kaya sabi ng Bible, doon sa Acts sa Centurion, na nakita niya na sa kabilanggo si Pedro, sila Pablo, nabuksan yung mga pinto. Ang akala ng bantay, nakataka sila Pablo. Pero sabi ni Pablo, huwag kang mag-alala, Sintor. Sabi niya, andito kami. Binuksan ng Panginoon mga... Kasi sa panahon kasi ng Roma, kapag ang isang alipin, ang isang bilanggo ay nakalaya, pananagutan ng bantay yun, papatayin siya doon sa panahon na yun. Kaya natakot po yung bantay. Sabi ng Bible, parang akmain niya na papatayin niya yung sarili niya. Pero sabi ni Pablo, huwag mo saktan ang iyong sarili. Sabi niya, andito kami sa loob. Kahit bukas yung pinto, hindi kami lumabas. Bukas lang yung pinto. Kaya sabi ng Centurion, yung babatay ng bilanggo, sabi niya, ano po yung gagawin ko? Kasi nakita ko yung, ano pong gagawin ko para kalito? Sabi niya, ikaw ay sumampalataya, ikaw at ang buong pamilya mo. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw yung nasa mensahe, tumawag ka, kailangan totally deliverance ka muna. Eh sabi ng Bible, kung ikaw ay binata, nakapag-asawa ka, binigyan ka ng asawa ng Panginoon mo sa loob. Sabi niya, kung narinig mo yung trompeta, ikaw lang yung lalabas. Pero, ipamuhay mo yung mensahe na narinig mo. Saan? Hayaan mo, magpadala ka ng isang anghel na magagabay doon sa pamilya mo para mag-guide yung palabas. Kasi ang mahalaga, totally deliverance. Pero sabi sa sunod talata, pero pag pumasok ka doon, may kasama ka na, may asawa ka, parehas kayo lalabas kasi parehas yung kami yung mensahe. Pero kung ikaw lang itinawag sa loob ng mensahe niya, huwag mong gawin yung ginagawa, pinalaya ka ng Panginoon, huwag naman parang papakalandan mo sa asawa mo, pinalaya na rin ng Panginoon. Kung sa anak mo, pinalaya na rin ng Panginoon. Tandaan mo, kung ikaw ang tinawag ng Panginoon, ipakita mo muna yung totally deliverance. Tapos saka mo na lang i-guide yung susunod mo. Kung hindi mo kayang pangaralan, kasi sabi ng Bible, walang isang propeta tinanggap sa sariling tahanan. Mahirap mag-preach sa sariling tahanan. Diba? Subukan mo preach sa bahay mo. Hindi ka paniwalaan dyan. Pero pag naging totally deliverance ka, mag-preach ka, ang sabihin ko sa'yo, merong authority yan. Paniniwalaan nila ang mga salita meron ka. Kasi bakit? Kasi nakita nila, totally deliverance ka. Yung po yung sinasabi doon mga kapatid. Kaya ang Diyos, kapag tumawag yan, ang isa, sons and daughters of God, hindi half, kundi full. Kung ikaw tinawag muna sa pamilyang ito ng mensahe, ikaw ang magpakita ng total deliverance. Huwag mo tignan yung asawa mo, kung yung anak mo, o iba pang tao sa kapitbahay mo, sa church mo. Ikaw tinawag ka ng mensahe,
Kaya hindi mo trompeta, ikaw ang kinakailangan magbago. Total deliverance. Hayaan mo sila, hayaan mo marinig din nila ang trompeta at totally mapalaya din sila. Kasi kung kapag hindi ang Diyos ang kumilos, wala po tayong magagawa. Pero yung sinasabi lang natin, bago magkaroon ng isang kongregasyon na totally deliverance, pinuuna ng Diyos ang isang anghel na napalaya na muna niya. Kasi bakit? Ang tungkulin niya, ihatid ang kanyang bayan papasok sa lupang pangako. Ano yun? Maraming pagsubok. Oo, sasabihin ko sa inyo, at tuloy sa mensaheng ito, maraming problema. Marami tayo makasagupa dito. Pero sasabihin ko sa inyo, tatagan nyo lang inyong loob. Kasi bakit? Napasok ko na po yung loob. Amen. Pag naipasok niya, sasabihin ko, hindi ko kayo sasabihin nyo, basta isuko nyo lang buhay nyo, makakayanan nyo yan. Kasi bakit? Yung sinasabi ni Brother Branham, kung magtuturo ang isang pastor ng isang angel ng new birth, kung hindi siya ng born again, paano makakakita ang isang Israelita ng isang, paano ba maging isang born again? Kaya meron pong halimbawa. Kaya angel po ang inuuna muna ng Panginoon. Kasi para merong halimbawa na mapakita na yun po yung pamantayan. Ito yung pamantayan bilang isang Kristiyano. Bilang isang buong lubusang ganap na nagpasakop sa ating Panginoon. So, yun po yung totally deliverance, complete liberation, ang kabuang pagpapalaya ng Panginoon. Hindi lang po kalahati, kundi kabuuan. Okay? Pag sinabi natin, we are end time message, dapat po totally po tayo. Huwag po tayong magtitira kahit konti. Kailangan, totally po yun. So, ang blessing, nasunod na namin sa pero nasa sa atin na lang po yun, paano natin isuko yung sarili natin. Pag sinuko natin sarili natin, doon palang magagawa ng Diyos na kumilos para sa bawat isa sa atin. Okay? So, yun lang po yung ating pagpasensya na. Nabot na tayo ng 1 o'clock. Sana nakuha nyo na po yung pinaka-substance na gusto kong tukuyin. Sabihin ngayong umagang ito na totally complete liberation of God, mga kapatid.